ay bunga ng aking mga panaginip. This week, kada pagkatulog ko po, na-eksena po, na malinaw doon po sa eksena. Ilang beses po ako nanaginip. At bawat panaginip ko po, kalipunan po ng mga kabataan. Small group of youth. At alam po ninyo, yung personal na kinakausap ko po sila. At pare-parehas po yung sinasabi ko na sana makita ng mga tao yung pagbabago sa buhay ninyo. Tapos, let your light so shine. May mga eksena na nanonood si Pastor Ray na kausap ko po, small group of kabataan. Tapos, sumunod na eksena, puro kabataan. Sumunod na eksena, kasama na yung mga magulang na nakikinig sila sa aking sinasabi. Yung mga payo, yung mga paalala po sa mga kabataan na kailangan makita yung pagbabago sa buhay po natin. Amen. Sabi ko, nung Friday, habang nagsasalita ko yung pitong tagapagsalita, tumulog sa yung heart ko, sabi ko, pinapaalala sa akin ng Lord yung panaginip ko. Wow! Yung mga binibitawan nila mga salita, wow! Related yan sa pinapagawa mo sa akin, Lord. Amen! Hallelujah! So, alam ko po na si Lord po ay mangungusap po sa inyo individually. Just prepare your hearts. Sabihin mo kapatid, huwag kang pa-restore. Amen? Hallelujah. Basahin po natin sa Colossians chapter 3. Basahin ko po ng mabilisan kasi ilang verses po ito. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on the things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ who is in your life appears, then you will also appear with Him in glory. Put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. What are these? Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed, which is idolatry. Naintindihan niyo din ang masama. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived. But now you must rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language of your lips. Naintindihan niyo pa rin. Alam niyo yung mga pinagsasabi ko dito. Okay. Nakaka-relate naman kayo. Naalala niyo sa sarili niyo. Dati. Okay. Do not lie to each other, since you have taken off your old self. Ang saan niyo? Naintindihan niyo yun? Hindi po natin. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices. Yung old self mo, kasama yung practices mo. And have put on the new self. Don't you know that? You have a new self? Yeah. Which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Here there is no Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all. Lahat. Sa lahat. And is in all. Okay? Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with. Okay, pakinggan niyo po ito. Clothe yourselves with compassion. Do you know what compassion is? Okay. Kindness. Do you know what kindness is? Okay. Pa. Humility. Bawal sa asibo. Hindi nakakalugod sa harapan ng Diyos. Okay? Gentleness. Alam mo gentle? Alam mo para-para ang salita. Amen?
Ano pa ang sabi niya? Patience. Ito. Patience. Di ba mahirap i-overcome ang patience? Mahirap mag-gain? Pero idadaan ka ng Lord hanggang makapasa ka. Bear with each other and forgive. Oh yeah. Forgive whatever grievances you will have against one another. Ang gaano kalaki, kahirap, kaitim yung kasalanan na sa'yo. You ought to forgive. Bakit? Utas niya diba? Di ba ako nagsabi nito? Forgive as the Lord forgive you. Diba? Kaya, you have all the right to forgive because Jesus Himself has forgiven you. And overall, these virtues, put on love. Ano sabi niya? Overall, put on love. Kaya sabi nga niya sa 1 Corinthians, kahit magsalita ka ng iba't ibang wika, kung wala din pag-ibig, wala din. Walang saysay. Amen? So, pinakamahalaga, pag-ibig. Kasi pag may pag-ibig, susunod na lang. Yan. Which binds them all together in perfect unity. See? God wants us to be united. Let the peace of Christ rule in your hearts. Since as member of one body, you were called to peace. Kapit kaaway yun. O kaya pa yung puso nyo. O kung paano kalabaw yung mama. Wala tayong kaaway ng tao. Okay? Be thankful. Are you thankful? Kailan mo rin sinabing thank you kay Lord? Kailan mo sinabing thank you sa mga magulang mo? Let the word of Christ dwell in you richly. Paano mo masasabing nag-dwell sa iyo richly ang salita ng Diyos? Umaapaw, nag-o-overflow doon sa cellphone mo, nag-o-overflow doon sa Facebook mo, nag-o-overflow dyan sa notebook mo, at nag-o-overflow dyan sa bibig mo. Okay. Yan. At ang sabi niya dyan, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing songs, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Ito, whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Tapos na po ang preaching ko. Let's pray. Let's close our eyes. Lord, napakasarap pag-aralan ng salita mo. Grabe, buhay na buhay. Kakaibang libro. Ito lang ang libro na alam namin na nandoon ang buhay po. Nandun po yung presensya po ninyo. Salamat sa mga salita po ninyo na aming pagbubulay-bulay sa hapon nito. May your name be glorified. Continue to teach your people. Mangusap po kayo sa amin. Holy Spirit, speak to your people. In Jesus' name, Amen. Amen. Actually, yung binasa natin, tapos na kaya lang, relate natin sa buhay natin. Kasi makakalitin po kayo dito. Ang topic po natin sa hapon nito ay brand new creation. Kung may brand new car, may brand new creation. Hindi po siya, di ba, pag bibili ka ng damit sa Baguio, ano meron? Mas marami, supply. Second hand, third hand, di ba, flip hand. Pero ito, brand new. Alam mo ba, simula nung tinanggap ko si Jesus dyan sa puso mo, naging brand new yan ka. Brand new creation. Through Christ. Simula nung pinagpinigyan mo ng kalayaan si Jesus na mag-aral dyan sa puso mo, ikaw ay naging bago. Kaya huwag kayong magtaka pag sinabi nila, born again Christian. Ang sabi niya sa John 3:3, you must be born again. In the Spirit. Amen? Hindi pwedeng pumasok ka sa sinapupunan nanay mo at ilabas ka muli ang luga. Tama? Pag sinabing born again in the Spirit, yung Espiritu mo. Amen? Hallelujah! Pinuhay sa pamamagitan ni Kristo nung tinanggap ko si Jesus dyan sa puso mo. At dahil dyan, may magaganap sa buhay mo. May pagbabago. Iba ka na. Yung dati ikaw, may pagkakaiba. Amen? Kaya ka, naipanganak na mo. Okay, tingnan natin. Think about your old you.
Sige, sipin muna natin kung ano yung ikaw mo. Sino ka ba noon? Nung hindi mo pa nakilala si Lord. Nung hindi mo pa pinayagan si Lord na mag-ari sa puso mo, ano galing mo? Sino ka? Anong relasyon mo sa magulang mo? Anong relasyon mo sa Lord? Ha? Diba? Nalala yung sarili nyo? Nung wala ka pa kay Kristo? Sige, isipin mo. Isipin nyo. Bata ka, nag-aral ka, nangupin ka, nakalimutan mo si Lord, sinagot mo si nanay mo, kaaway mo sila, patipusan ninyo, kaaway mo. Pag magtatrabaho ka sa bahay, maingan, matalabutong yamin, kinarot-karot si Agin. Puti-puti man, puti-puti assignment, pupya-pupyahan, sasakay sa nalamuan ko. Diba? O yun. Ha? At hindi natin namamalayan, mali pa yun. Gano'n natin normal, no? Tama? Pero nung pinapasok natin si Kristo, wow! Kada makapagsalita ka na mali, ha? May alarm. Napansin niyo po ba yun? May alarm na nagsabi, bakit nagawa natin si Lord? May nagsasabi sa'yo, tapos yung sinagot mo na si nanay mo, ikaw na yung nahihinig. Nung inawa mo yung kapatid mo, ikaw na yung humingi ng sorry. Nung nangopya ka, wow, sorry Lord, hindi ko na ulitin. Why? Pumasok si Kristo na pala. Amen. Ngayon, think about your new you. Sige. Sipin mo ngayon, ikaw ngayon. Yun. Nung nasa na kay Kristo ka na. Ano ka na ngayon? Di ba, hindi na namawagin si Lord? Dati, pag makita mo simbahan, doon mo lang maalala may Diyos. Pero nagkarating si Jesus, bakit hindi na siya namawagin? Every moment, nandun na siya eh. Nandun siya eh. Di ba? Napapansin mo ba na yung lumalabas sa bibig mo gumaganda? Napansin mo ba na gumanda na rin yung pakikitungo mo sa magulang mo? Sa school, napansin mo ba na dati problema ka ng teacher mo? Sinumbong ka nga niya sa akin ng one time, sabi niya, ay, kunin mo na siya doon sa open high school kasi sabi ng mga estudyante ko, siya ang nadadamay dito. Sige, at pinapasok ko sa COP. Ganon, blessing. Sabi nila, burden. Wow! Siya na yun ang blessing. Siya na talagang gamit ko. Amen? May pagbabago. Ano ba kaya kita pagbabago? Maliit. Maliit man ito, malagman ito, kukunti, marami. Tiyak at sigurado, may pagbabago na gano'n. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit natin nagpapatuloy sa Diyos, kung bakit ayaw natin lumayo sa Diyos. Amen? Sapagkat nakita natin ang malaking depression. Because you are brand new creation. Ano pang dahilan bakit kayo brand new? Dati, ikaw, sinner. Tama? From sinner, naging forgiven person. Kaya bago ka na. Dati nabubuhay ka sa kasalanan, alipin ka ng kasalanan. Pero ngayon, you are a forgiven creation. Pinatawad. Grabe. Kahit gaano karami yung kasalanan mo in the past, pinatawad na ni Kristo. Naalala nyo yung Friday? Diba? Napag-aralan natin dito. Yung kasalanan mo in the past, kasalanan mo at present, kasalanan mo in the future. Wow! Fully paid. Kaya ba, malaya na tayo gumawa ng kasalanan? Hindi. Mahal mo ba si Lord? Mahal mo ba kaluluwa mo? Manatili kang malaya sa kasalanan. Natindihan ninyo? Sabi nga ng yung first word na pinag-aralan natin on Friday, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. A word of forgiveness. Ang forgiveness na ito ay open po sa lahat. Makibata yan, kabataan yan, nanay yan, tatay yan, matanda yan, lolo pa yan. Purihin ng Panginoon. Available ng forgiveness po ng ating Panginoon. Sa lahat ng magpapakumbaba, ang aminin nila na kailangan nila ang pagpapakumbaba.
ating Panginoon Jesucristo. Naunawaan ninyo? Hallelujah. Naunawaan ninyo kapag katungtong ko, Lord, we were forgiven by the one who purchased forgiveness for our sins. Alam niyo ba? Pinayaran niya. Siya ang bumili. At kahit ipunin mo ang lahat ng kayamanan dito sa lupa, hindi pwedeng ipagbayad kay Kristo. Because it takes the life of Jesus. Intindihan niyo? Anak ng kataas na asang Diyos, malikha ng langit at lupa, kahit ipunin mo ang sarapin dito sa mundo, hindi mo siya pwedeng bayaran. Intindihan niyo? We cannot pay them unpayable debts. Kaya nga, we are forever grateful to the Lord. Amen. Jesus took himself the penalty of our sins. Alam mo ba na dapat ikaw yung pinako sa cross? Dapat ikaw yung parusahan. Dapat ikaw yung nagpara. Dapat ikaw yung lumasan. Yung nagmadurog yung katawan mo. Dahil hindi naman si Jesus ang nagkasala eh. Sinless. Pero, inako na lahat ng kasalanan ng mundo. Kasama lahat ng kasalanan ng mundo. Kinuha niya. Siniyami niya sa kanyang katawan. Kaya napanood niyo nung Friday, sa physical, sa spiritual, kung gaano kahirap yung dinanas ni Jesus. Eh, wala pa nga yung physical na kanyang naranasan. Grabe, bukod na yun ha. Kung ikaw mamatas ka lang mantiga eh. Kumakaray ka na. At apilog ka na. Siya ka na naman natin. Yung aman, okay, gabay pag-asa. Apilin ka na. Eh siya, kung sarado. Ano pa? Lahat ng katawan niya sugatan. Sugat. Naararo. Eh yung spiritual pa na nangyari sa kanya. Grabe. Hindi yan may paliwanag. Pero dahil sa pag-ibig niya sa iyo, pinatawad niya lang. Ginawa niya yun para mapatawad ang kasalanan niya. Gaano kalayo? As far as the east from the west. Ganun niya, kinalimutan ang kasalanan mo. Grabe. Nutukutan yun. Sila. Ang tumalamot. Diba? Lengkit, bagam siya lawat. Tapos, kanunong mo, cellphone mo, wali kapis mo na kung tila-tila ka. Tagalapan siya. O, diba? Tama. Kung sa tao, hindi niya kaagad makakalimutan, lalo na pag sariwa pa yung sugat. Hindi niya kaagad makakalimutan, pero ito si Lolo, as far as the east from the west, grabe. Pwede niyo bang sukatin niya? Hindi. Ganun kinalimutan ni Lord yung kasalanan mo. Grabe. So amazing. Next. We were fully forgiven. Not because of what we've done, but because of what is done. Hindi dahil ikaw ay mabait. Amen? Hindi dahil ikaw ay mayaman. Hindi dahil ikaw ay sumusunod sa utos. You are forgiven because of what He has done in the cross. Amen? Amen. So Christ Himself carried our sins in His body. Grabe. Inako niya dyan sa katawan niya. To the cross that we might die to sin and live for righteousness. So, sabi ko nga kanina, nung namatay si Kristo, kasama nang namatay yung kasalanan mo. Naunawaan niyo to? Kasama nang namatay yung kasalanan mo para ikaw ay mabuhay sa righteousness. Katuwiran. Tama na pamumuhay. Eh bakit marami gumagawa pa eh? Amen. Di ba tapos si Lord? Amen. Pero magkaroon po tayo ng heart na ayusin po ito. Sapagkat hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Amen. Amen. Hindi po laro ang pagkakasala. God is a God of restoration. Kaya nga, siya na yung pumunta dito eh. Si Lord, dapat tayo yung pumunta para binigay na niya yung kanyang anak. Para ma-restore yung wasak nating ugnayan
Diyos kababaang loob. Aaminin mo ba na kailangan mo yung forgiveness? Aaminin mo ba na kailangan mo si Lord? Aaminin mo ba na ikaw ay makasalanan at kailangan mo yung dugo ni Kristo na maglinis sa puso mo? Amen. Yan po ang requirement, a repentant heart. Amen. Pag sinabing repentant, katulad ng sinabi ng ating kapatid, magtotoong ikaw ay nagsisisi sa kasalanan mo, hindi mo lang sasabihin sorry. Tatalikuran mo. Gagawin mo lahat ng kaparaanan para yung dati mong ginagawa ay hindi mo na gagawin. Yun po yung totoong repentance. Amen? Kumbaga 180 degrees. Kasi hindi pwede 360. Kung 360, bumalik ka. 180 lang. Nakikita ko ba ang aking likod? Hindi. Diba? Ganun po. Talikuran natin ang ating mga kasalanan. Ito malaya na tayo. We are free from sin, but we are not free to sin. Naintindihan niyo? You are free from, malaya mula sa kasalanan, but you are not free to sin. Hindi ka binibigyan ng Lord ng kalayaan. Para ulit-ulitin mo yung ginagawa mong kasalanan, lalo ka magpakalamit ka dyan. Amen? Dahil walang glory ang Lord po doon. So let us realign ourselves to the will of the Lord. Realign. Dati hindi ka naka-align, di ba sa wiring kailangan i-realign? I-realign mo yung sarili mo sa Diyos. Ipunit mo muli. Amen. Amen. So live as a forgiven person. Naniniwala ka ba na forgiven ka na? Di mamuhay ka na pinatawag ni Kristo. Paano ka mamumuhay na pinatawag ni Kristo? Siyempre, iwasan mong balikan yung mga dati mong ginagawa. Amen? Kung alam mo na makakapagpalungkot sa puso ng Diyos, kung alam mo makapagdudumi sa puso mo, huwag mo lang gawin. Kasi malulungkot ka lang, alam mo yun. Tama? Amen. Hindi lang malungkot si Lord, ikaw mismo sa sarili mo, malulungkot ka. Do you believe? Nararanasan mo yan? Yes. Diba? Ikaw yung unang nahihiya. Malulungkot ka ng kapatid. At ayaw ni Lord na mabuhay ka sa kalungkutan dahil sa pagsisisi mo sa sarili mo. There is no more condemnation. There is no more condemnation in Christ Jesus. Pinalaya ka ng Diyos, pinatawag ka ng Diyos. Pangalawa, yung una, pinatawag. You are brand new creation, brand new man, because Jesus has set you free. Amen? Okay, basahin natin sa Colossians chapter 3, verse 1. Ang sabi niya, since then you have been raised with Christ. Set your putulin ko. Since then you have been raised with Christ. Nung si Jesus ay nabuhay na muli, ikaw din ay nagkaroon ng buhay. Kaya huwag ka nang mabuhay doon sa patay na buhay. Amen? Patay na buhay. Mayroon ba yun? O buhay ka, pero patay. Patay sa spirito. Amen? Yan. Ang sabi niya din sa John 8:26 na kailangan ninyong i-memorize. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Pakibasa. 1, 2, 3, go. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Yan yung sinabi ko kanina. You were free from sin, but you are not free to sin. Malaya ka na mula sa kasalanan, pero hindi ka binibigyan ng Lord ng kalayahan para gumawa ng kasalanan. Magpakalunod, magpakasaya sa kasalanan. Dahil hindi natutuwa ang Diyos. If you are God's child, you are no longer bound to your past or to what you were. Simula nung tinanggap mo si Kristo diyan sa puso mo, ikaw na ay naging anak ng Diyos. Intindihan niyo? Ikaw na ay naging anak ng Diyos. Ngayon, dahil anak ka na ng Diyos, hindi ka na bondage, hindi ka na naalipin o nagrapos ng nakaraan mo. Marahil, dati ikaw, di
hindi magandang ugali, masipot, o kaya nanonood ng malalaswa, o kaya yung mind mo puno ng kalaswakan, dati makasarili, dati ma-pride, dati walang pakialam sa mundo, dati tamad. Ngayon na tinanggap mo si Kristo dyan sa puso mo, hindi ka na yung dating ikaw. Kung ang pangalan mo ay Jonathan, ibang Jonathan na ngayon, bago na si Jonathan. Naintindihan ninyo? Jonathan na anak na ng Diyos. Yung mga ninyo, yun. So, remember that Jesus set you free. Pinalaya ka ni Kristo at kung sino ang pinalaya niya ay ganap na malaya. Ganap na ba kayong malaya? Tanong, saan niyo ba ika-classify yung sarili niyo? Malaya o ganap na malaya? Kapag-patungkong ka. Malaya o ganap na malaya? Ganap na malaya. Ganap na malaya kasi it is finished. Diba? Tinapos na ni Kristo. Sa kulang na ba? Ayan, may panali siya. Hindi lang kayo nananampalataya na ganun na kayong malaya. Kayo bumabalik kayo doon. Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, labas na mula sa kulungan dahil ganap na kayong malaya. Parang may pumasing mga Kristiyano. Nabuksan na yung kulungan. Agatirong kaway. Maliligatira di man. Alam niyo, may isang isda. Ang kasalanan niya, nandun lang po siya sa, Bowl. ang tawag niya doon, fishball. Ngayon, siyempre, yung ikot niya, ganun lang. Okay. So, ang ginawa po ng may-ari ng isda, ang ginawa niya, dinala niya sa dagat. At pinagtataka niya, bakit ang gawag ng dagat, ang isda ay umiikot pa rin ganun lang. Bakit? Nakasanayan. Malaya ka na ba sa nakasanayan mo? Nakasanayan mo bang nakasukso? O dahil pa. Nakasanayan mo hindi mag-abuse ng hinigaan mo. Nakasanayan mo hindi labahan ang underwear mo. Nakasanayan mo yung mga palibre. Hindi masama yun ha. Amen? Nakasanayan mo sumagot sa magulang. Nakasanayan mo magpuya dahil sa pag-Facebook. Yung mga nakasanayan. Amen? Minsan, itong mga nakasanayan umangat lang sa atin para lumabog sa ating pananampalataya sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, kapatid, lumabas ka na mula sa iyong kulungan. Amen? Bukas na yung kulungan, hindi ka pa lalabas. Malaya ka na kung baka napilanggo, pilihan sa lalabas na tuligawari. At ikaw ay tulagman, may linga, ang butang, wala yung surod. Amen? Alam po ninyo, gusto ng Diyos na ma-enjoy natin yung buhay. Ano naman ninyo? Gusto ng Diyos na ma-enjoy ninyo yung benefits na ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, kaya palayain niyo yung sarili niyo. Kayo ang nagkukulong ng sarili niyo doon sa maliit na kulungan ka makagalaw. Amen? You are free. Amen? Pinalaya ng Diyos. Malaya, 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 malaya sumigaw, malaya sumayaw, malaya lumipad, malaya lumigaw. Dapat malaya na. Amen? Yes. Hallelujah. Pero kapatid, may kinalaman. Ang panal, sa nununod na yung malaya lang mag-away kasalanan. Amen. Ano pa? Ang sinabing kalayaan dito, kalayaang sumunod sa Diyos. Kalayaang magpuri parangalan ng Diyos. Amen. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Malaya ka na. Pakisabi sa katabi mo, ganap ka na malaya. Okay. So, you are already free from what enslaved you in the past. Sige nga, isipin nyo nga yung mga umalipin sa inyo, mga nakalipas. Anong Lord? Ito umalipin sa inyo. Siguro wala bisyo yun. Siguro mahilig ka kiras. Wala rin ng mga diba? May mga madalaga ka na. Lahat ng lagay, prosto. Tapos mahilig ka mag-cellphone hanggang 24 oras.
Yung iba naman, pag lalaki, mga kalalakihan, ay grabe, pag napunta na ng internet shop yan, nagbuanta ng kipapantayan na. Nakikita ng Lord yan, hindi kayo makapagtago sa harapan ng Diyos. Kaya, at ang Diyos, ang nakakaalam. At alam mo, dyan sa loob ng puso mo, sinasabi mo, malinis. Nalulungkot ako. Hihintay kitang magbago. Sana ngayon na. Amen! Sana ngayon na. Amen! Hindi na Panginoon. Malaya ka na kapatid. Ito. You are free from negative genes passed on you. Hindi natin patidiktahan kung ano yung genes na mamana natin. May kulong na tayo. No brown, no undergood. Kulay ng skin mo, ng puti ka, ng likod ka. Basta ibig sabihin, basta wala yung skin, no? Iba-iba ang mga skin mo. Hindi natin matidikta. Hindi rin natin matidiktahan ng Diyos o yung genes natin na kaniligan hanggang sa gabay ko na lang matagoy. Amen? Hindi natin masasabi na ang gusto mong ilong ay matangos, pango. Sa importante mo lang mo, isa nakaharap sa baba. Sa baba kayo nila nakaharap sa baba kasi pag ganyan ay ano na. Amen? Hindi natin masasabi, hindi natin matitigda sa ating mga magulang kung ano yung rules ng katawan natin. Pero ito kapatid, may magagawa po tayo doon sa genes na ating namana sa ating mga magulang patungkol po sa ating lawa, sa ating pag-iisip. Amen? Sapagkat simula nang pinaghari mo si Kristo dyan sa puso mo, nilagyan ka niya ng DNA. Grabe! At DNA ng gagafather, si kayo? Grabe! Anak ka ng kataas-taas ng Diyos. Eh kaya naman pala, yung dati mong pangit na ugali ay nawala, napalitan kasi ng DNA ng God the Father who made the heaven and the earth. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kung ang nanay mo ay bumangira, hindi mo sasabihin, sa sinanay ko bumangira, hindi ako bumangira, malalala. No. Pwede mong kontrolin yan. Nasa iyo ang banal na Espiritu. Sinanay mo mangutang, na sinanay mo mo, hindi mana-mana na ba? Like mother, like son. Hindi. Alam mo kung ano yung tama at mali. Kung ang nanay mo, o ang tatay mo, sabi mo, ang tatay mo kasi marami siyang naging girlfriend noon. Kaya mana-mana din lang mag-complet ako ng boyfriend. Eh alam mo, hindi tama yun. Diba? Ay may takot ka sa Diyos. Mahal mo ang Diyos. May paggalang ka sa kababaihan. Hindi mo gagawin yun. Amen? Kaya nga, yung genes na namana mo, i-activate mo yan. Amen? Wala na tapusan yun. Pakikabili pa na kamay, mag-reply. Next, you are free from your wrong habits and attitudes. Malaya ka na. Yung pangit mo galing impatient, burang na yun. Amen? Yung, alam niyo po ba yung mga pangit mo galing dati? Huwag mo lang balikan. Parang aso lang eh, di ba? Dahil ang aso, bakit kaya minsan ang aso? Binuratan niya. Kinain niya. Hindi tayo aso. Kapatid, kung ano yung binuraan mo, huwag mo lang balikan. Tama na, luma na yun. Kaya nga, mamuhay tayo sa kabanalan po ng Diyos. Kaya namin yan. Nasa atin ang banal na Espiritu. Alam mo, when you draw near to God, when you keep yourself closer and closer to God, mamamalaya sa sarili mo, wow! Bakit hindi ko na nagagawa yung pangit kong ginagawa na? Amen? The closer you are to God, the farther you are to sin. Kaya kung ako sa inyo, kung wala ng space, ano po space na sa taas? Wala na. Amen? Purihin po ang Panginoon. So, ito pa, you are free from the negative levels given to you. Diba sabi ng mga tao sa paligid mo, sika, napitanin mo, talaga na aral. Kapila lang mo sa pasok pa lang, di ba kayo, di ba? Nakusulong.
Black sheep ka dyan. O, diba? Sika, bangat ka, mag-iwas ka. Yung mga narinig natin sa paligid natin, naniwala naman tayo. Nawala naman kayo na mag-iwas ka, mag-iwas ako, di mag-iwas ka. Alam niyo ba? Diba minsan gano'n tayo, no? Bagay mag-iwas ko, di ka pumawa ko, di mag-iwas ka. Inamin mo naman na mag-iwas ka, hindi yun ang tingin ng Lord sa iyo. Amen? Yung negative level na binigay sa atin, nung tinanggap ko si Kristo dyan sa puso mo, pinaghari mo, pura ako na rin yan. Yung dating tamad, masipag. Yung dating batuhan, makuli. Amen? Yung dating sabi nila, yung dating, pulang na pa sa grito, yung dating si Binti, hindi, kumlaude. Amen? Praise yung Panginoon. Sabi nila, mahirap ngayon, hindi. Marami na akong nasaksihan na sumunod kay Kristo. Pinaunlad ng Diyos. Amen? Dati humihingi ng pamasahe, pero ngayon, nagbibigay ng pamasahe. Amen? Dati ang ulam nila ganito, pero simula nang sumunod po sa Diyos, wow, na-overwhelm siya. Lord, tama na ang dami na to. Hindi ko na kaya susunod ako. Woo! Hindi na Panginoon. Masarap sumunod po sa Diyos. Amen? Yun ang galap na malaya. Pag galap kang malaya, may experience mo yung abandahan na sinasabi po natin dito. Sino dito nakakaranas? Nag-abandan, pero hindi. Tayo naman! Okay, mga bros. Hallelujah. Sabi niya sa verse 5. Hallelujah. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly natures. Ulitin ko. Kaya natandaan niyo. Kumbaga to, put to death. Sabi put to death. Ano put to death? Kukuti lang. Kasi dapat mamatay eh. Kukuti lang. Ha? Sige, kukunta yun. At man, sexual immorality. Marami. Natatalo sa inyo siguro. Sintindihan niyo yun. Please explain. Impurity. Pwede. Lust. Kabataan. Lust. L-U-S-T. Pagkatan. Evil desires. Diba? Greed. Police information. Diba? Kung ano sa patas ko sa mga po. Hindi. Ha? Dalawa nila si Mopin na pa mga laliman. Which is idolatry. See? Idolatry pa kayo. Oh, nagkindihan niyo yun ha? You are now free to do the will of the Lord and to live a life that pleases Him. Palaya ka ng kapatid, parang lang ng Diyos na tunasa. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Panguli! Ano yung una? Forgiven. Pangalawa? Pangatlo? Ating Tagalog, ano yung una? Tinatawag, pangalawa. Pangatlo. Ayun, binago. Sabi nga sa Colossians 3, but now, chapter 3, verse 8 to 10. But now you must get rid of yourselves as things as this. Bakit? Sabi niya sa verse 10, put on the new self, which is being renewed in the knowledge and the image of its creator. Amen? Isuot mo yung bagong pagkatao mo. Ang sabi niya sa 1 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, behold, the new has come. Amen? Ikaw na po ay bagong nilalang. Bagong tao. Bagong nilikha ng Diyos. Amen? Sabi niya sa verse 3, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. Nakanina na yung buhay mo, nakatago kay Kristo. Sabi mo sa Kristo. And you are a brand new creation in Christ Jesus. Pakisabi mo sa katabi mo, you are a brand new creation. You have the DNA of the Almighty God. Ulitin mo, you have the DNA of the Almighty God. Sabi niya sa Ephesians 4:24, supporting verse yan. Put on the human self, created to be like God in righteousness
See? Righteousness and holiness because our God is holy. Hindi pwedeng pagsamahin ang holy at hindi holy. You must be holy because your Father in heaven is holy. Yan? Kaya wala na tayong karapatan para paglaro pa sa kasamaan niya. Amen? Sabi niya sa verse 12, therefore, as God chosen people, holy and dirty love, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ito pa, supporting natin the fruit of the Holy Spirit sa Galatians chapter 5, 22 to 23. Sige nga, ano kaya yung first letter dyan? What is L? Dapat memorize yung talaga. Pwede ko ba ba? Ano yung L? Love. Patuloy sa balay. J. Ha? Hindi lang nagsasalita. Agar? Ha? Ano yung pangalo? Lapi? Ha? Sigurado ba? Ha? Ako na yung unahan. Yes. Tapos, patience. Tapos, kindness. Tapos, goodness. Isa? Ito ba? Faithfulness. Gentleness. Self-control. Ilan ang fruit na nasa inyo? Ilan ba yan? Tingnan na ulan si kayo ay. Paso sa kanya. Palamay siya ilawan kayo. Amen. Okay. So, dapat nandiyan lahat yan, ha? So, when Jesus comes into a life, He changes everything. Grabe. Pagkikialaman ni Lord lahat. Hindi lang ugali mo, hindi lang buhay mo, hindi lang pamumuhay mo, hindi lang pag-aaral mo. Pati mindset mo, pagkikialaman ng Lord. Tama? Yung mind mo, yung mindset mo, magiging heavenly minded ka. At ito pa, He also changes your address. Dati ang address mo ay sinner. Okay, slave na. Slave. Saan yun eh? Ano? Barangay slave. Balay na. Sityo makasalanan. Balay na. Balay na mangulapon. Amen. Pero ngayon, ang address natin ay sana. Ano na pala ka natin po yun? Sabi niya yan sa Philippians, di ba? Philippians 3:20. For you are, our citizenship is in heaven. Pag-isabi sa katabi mo, pag-langit tayo kapatid. Naghihintay na si Daddy doon. Gagawin baga, naghihintay na si Daddy doon. Ayan. Ito kapatid, Donal. Satan does not care so much if you are Christian as you don't act like one. Maging Kristiyano ka, okay lang sa kanya. Pero hindi ka umahat ng Kristiyano, manikat. Ang pinapapaliw ni Satanas, yung maging Kristiyano ka at mamuhay kang Kristiyano. Yung sabihin mo, Kristiyano ka, umahatin ng church, pero sa ikagagawa mo lamang parehas doon sa hindi Kristiyano, maligat sa higit o lang ito kalaga. Okay lang sa kanya. Kaya kapatid, dapat paliwin natin ang ating kaaway. Amen? Hallelujah. Dapat, mamuhay tayo sa kalooban ng Panginoon. Live as children of light. Pakisabi sa katabi mo, you are a child of light. Hindi ka anak-anak, di ba? Hindi ka anak sa labas. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos, ikaw ay anak sa liwanag. Amen? Nagliliwanag ang buhay mo. Ato, sabi niya sa Ephesians 5. Ephesians chapter 5, verses 8 to 10. May fruit po doon na nabanggit. Sabi niya, the fruit of life, goodness, righteousness, and peace. Masasabi mo, nabubuhay ka sa kaliwanagan. Pag may goodness yan, may righteousness, may peace. Ang sabi niya sa Matthew 5:16, alam mo ito. Let your light so shine. Ito yung napanaginipan kong verse. Let your light so shine
kapatid. Kahit hindi mo sabihin Kristiyano ka, sila na ang magsasabi, Kristiyano ka mo. Alam niyo, pag nagsiseminar ako, hindi ko sinasabi Kristiyano ako, pero yung mga katabi ko, Kristiyano. Opo. Sige, mag-pray ka na. Diba? Tapos pag kumakanta ako, nakikisabay sila. So dapat, kung may kaya, Kristiyano ka. Amen? Sana makita yung liwanag ng Kristo yan sa buhay mo. Next, be Christ reflectors. Ano yung reflectors? Ha? Reflect. Nagre-reflect. Kumbaga sa mirror, kapag nalagyan ng ilaw, magre-reflect yung ilaw. Okay? Nasa iyo si Kristo, mag-reflect sana yung ugali ni Kristo mula sa iyo. Don't you know that people around you are observing you? Di sa bahay lang di ba? Ang tinitignan nila yung ugali mo. O, tanay, atin-atin ka church sa mga maulbaka. Ganun pa. Atin-atin ka church, tatlo yung marami mo, walang naman na pinagawa natin. See? Mo pagkakalaman. No. Dapat ayusin natin ang ating ugali sa bahay. Yung ilaw mo, kumusta? Ang isang lampara kailangan ilagay sa tamang lalagyan. Hindi mo pwedeng yung lampara ay ilagay mo sa ibabaw ng kama o kaya takpan mo yung ilaw. Dapat ang ilaw ay dapat nakalagay sa kanyang tamang kalagyan para maliwanagan ang buong bahay. Sana makita yung ilaw mo sa mga tahanan. Kasi hindi mahirap imbitahan ng magulang kapag nakikita nila yung ugali mo. Kaninang umaga, halos lahat ng member ng family ko nandoon. Inimbita ko ba sila? Hindi. Sumama lang sila. Amen? Pag nakikita nila yung liwanag mo, sila na mismo ang pupunta. May nabasa ako doon sa mga testimony. Ang sabi niya, nakikita yung very evident yung pagbabago sa buhay niya at gusto ng member ng family niya sumama na rin sa sinunod. Sabi ng isang magulang, alam niyo ma'am, hindi ako nagsisisi na makapunta yung anak ko sa sinunod. Kasi maraming pagbabago. Doon ko nakita yung pagbabago sa buhay niya. Actually, ma'am, hinihintay ko, hinihintay niya ako. Sino na naghihintay para hinihintay niya sila? Hinihintay ko, hinihintay ako ng anak ko. Sabi ko, iniimbitahan ko po kayo. Opo mga pag nagkaroon po ako ng pagkakataon, sasama ako sa sinunod. Amen. Hindi po mahirap imbitahan ng ating mga mahal sa buhay. Pag nakikita nila yung bunga, ipakita niyo yung bunga. Amen. Kung sana malaglag yung bunga niyo, ganito. Sa loob ng tahanan. Gusto mo nang magalit kasi nakakainis yung sitwasyon. Nakakaubos ng pasensya. Pag pinuhos mo yung damdamin mo na negative, patay lahat ng bunga. Sayang may sagbot mo. Sayang yung sakripisyo mo. Kunwari, may eksena sa tahanan ninyo na gusto mo lang sumagot, gusto mo kawain mo, kuya mo, kapatid mo. Isinuntok mo. Nagipag-away ka. Sa palagay mo, maniniwala sila sa iyo. Hindi. Control yung emotion. Yun nga, self-control. Yung isang fruit of the Holy Spirit, self-control. Kaya gagawin mo na lang, iiyak mo na lang kay Lord. Control my temper. Ayaw kong mamatay. Ayaw kong malaglag lahat ng bunga ko. Amen? Amen. Lalo na kapag isa ka lang na Kristiyano sa tahanan ninyo, wow, salo mo lahat. Salo mo lahat, kasalanan mo lahat. Dahil gano'n na nangyari sa akin. Sabihin mo namang anak daw ako ng demonyo. Wala dyan demonyo. Kung may problema sa tahanan, kasalanan ko lahat. Pero hindi ako sumapat, hindi ako nag-disobey, hindi ako nag-disrespect sa magulang ko. Kaya ang tatay ko ngayon pumupunta sa church. Amen? Amen. Tiis lang kapatid. Naintindihan ninyo? Tiis lang. Walang sayang sa aking sakripisyo dahil nakikita ko ng Diyos yan. Amen? Amen. So, we are brand new creation, forgiven from our transgressions, set free from misleading, and transformed into children of God in Christ Jesus. So, to live a life of as a brand new creation is to live a life of freedom. The freedom that we will enjoy the benefits of what Jesus has done in the cross. The freedom to worship the King of Kings. The freedom to do the will of the Lord. And the freedom to fulfill our God-given mission. Malaya ka na sumunod sa Diyos.
Pagpatungkol sa Diyos, mahihain ka. Malaya ka na kapatid. Kaya mo na umarap. Kaya mo na ipagtanggol si Jesus. Amen. Hallelujah. So never get tired of behaving like a new creation. Kahit napapagod ka. Sometimes, mahirap. Tama. Mapipersecute ka. Tapos sa pupunta mo, nung ka ng church, mami sa pagkawala. Diba? Nakaka-relate kayo. Pag alam nilang Sunday, ang dami nilang pagagawa sa iyo. Marami silang iadang, marami silang gagawin. Minsan mahirap. Pero remember that nothing we do for Him is ever useless. Hindi sayang yung pagtatanggol niya. Hindi sayang yung pagpapalo ninyo sa inyong mga kapatid. Walang sayang sa ating paglilingkod. We will do this, we will sacrifice, we will be patient because we want to glorify God in our lives. Amen. So, this na kapatid. Keep the fire burning. Keep shining. Kumusta yung apoy mo? Pag umahandap na. Kung umahandap na, kasi nga summer, mahandap na. Purihin ang Panginoon. Payagan natin, ibalik na yung apoy natin. Amen? Amen. Hallelujah. Anyway, hindi na magtatagal. Siya na ating hinihintay ay babalik na. He keeps on showing us the signs. Di ba kayo nagtataka? Marami kayong mga visions, mga dreams, patungkol lahat sa end times. Wow! Hindi aksidente. Kasi hindi mo lang makikita yung vision mo. Hindi mo lang makikita, ikaw mismo nandoon. Amen? Ikaw mismo nandoon sa vision mo, doon sa dreams mo. So, mamuhay tayo bilang bago ng anak ng Diyos. So when we keep on behaving like new creation, God heals our hearts. God blesses our endeavors and transform our lives forever. Amen. Hallelujah. May mga testimonies dito pero walang time para basahin. Gusto ko sana basahin yung mga ilan po dito. Kasi nung binasa ko po yung mga testimonies na ito, grabe sobrang iyak ko. Akala ko simple lang yung impact ng sipugi sa kanilang mga buhay, pero grabe. Sabi may mga nagsabi po doon na ganito ang dami, pero simula nung napunta ko ng sipugi, ang dami nagbago sa buhay ko, binago ng Lord pati pamilya ko. Inayos ng Diyos yung sira naming relasyon sa pamilya. Dati alipin ako ng malalaswang patuloy. Pero yung first time ko lang makapatin ng COP, may binigil si Lord sa akin. Umiyak ako. Nung pagkatin ko ng COP, hindi ko na mamalaya. Grabe yung tulo ng luha ko dito sa dalawang pisngi ko. Pinuspos ako ng ganun yung spirit ko. Sabi ng isa kayo, ang isa